boses ng ating mga mamamayan, hindi marinig dahil sa lubog na dilim ng kalupaan. Mga anino mula sa itim na alapaap, patuloy na bumibigat ang suliranin sa hinaharap. O bagyo, baha at patak ng ulan, kailan kaya ito masusolusyonan? Dito sa bayan ng Giginto, sa probinsya ng Bulacan, matatagpuan ng isa sa mga barangay nito, ang Malis. Tinatayang may humigit kumulang na 17,000 populasyon at bumubuo ito sa 14.86% ng populasyon ng buong bayan. Base sa datos ng nakalap ng PhilAtlas, patuloy ang paglobo ng populasyon ng Malis sa mga nagdaang taon. Mula sa taong 2010, lumupo ito ng mahigit 3,000 noong 2020. Question lang po na tungkol po sa pagbaha dito sa Malis. Ito po yung una. Gano'n na po kayo katagal naninirahan dito sa Malis? 19 years na. Tagal na din po. Bilang isang mamayan po ba dito sa Malis, yung tagal po ba ng paninirahan nyo dito is gano'n na din po ba yung katagal yung na-experience na pagbaha dito? Nung una, hindi naman ganun katindi yung pagbabaha. Tapos nito, halos ano na lang, ito yung umuulan, baha ng baha, ganun. Dahil nga siguro dyan, lalo na sa dulo, matindi doon. Sa dulo din Sa po. dulo po. Okay po. Sa tuwing onting ano po ba, pagpatak ng ulan, mga ambon po gano'n, buwabaha na po ba agad dito sa Hindi Malis? naman. Hindi naman po. Pag kunyari yung may bagyo na kadalasan pag may bagyo talagang umaakyat na dito sa taas dati, isang bihis lang nangyari yun. Yung bagyong, ano po yung tawag doon? Undoy. Talagang pinasok yung bahay namin. Pero siguro mga, pa lang kami noon, mga 4 years pa lang kami dito sa kanong po pinasok. Tapos ngayon, halos taon-taon, pumapasok na sa loob namin yung bahay. Magandang umaga po. Pwede po ba kayo ma-interview about po sa nararanasan po dito sa lugar niyo na pagbaha? Meron lang po akong dalawang katanungan. So, ang una po is, gaano na po kayo tagal ng pamilya na naninirahan dito? Sige. 18 years na kami dito. Bilang isang mamamayan sa bayan na to, yung tagal po ba ng paninirahan nyo rito ay tagal na rin ang nararanasan yung pagbaha rito? Hindi naman. Ito lang, kailan lang kami nung binaha kami, siguro mga 3 taon o 4 na taon na naranasan namin pagbaha. Nung una, hindi naman eh. Yung kami binabaha dito. Sa pingunting haplas lang ng pagpatakda ng ulan, binabaha po ba agad ang lugar na ito? Sa amin, ano na talaga, yung pagka nag-high tide, automatic, baha na kami sa bahay namin. Pasok na talaga sa tubig yun. Ano lang yun, high tide pa lang yun, wala pa. Pero pagka umulan at may kasama ng bagyo, hanggang bewang na ang tubig sa amin. Magandang umaga po. May dalawang po ako dito. About lang pa po ng nararanasan niyo sa pagbaha dito po sa ano po ba yun? Ito po. Maaari niyo po bang ilarawan ang inyong sarili sa karanasan dito sa pagbaha sa Malis? Nung una pong baha dito sa amin, mataas ang baha po dito, hanggang dito po sa Ewan. Maliliit pa po yung pero meron naman po kami napakahirap po ng baha dito sa amin kasi hindi mo po alam kung saan ka tatakbo, kung ano ang unahin mo, kung kailangan mo ba pumunta sa evacuation. Saka napakahirap po dito yung pagkain sa yung mga gamit mo, saan nagsasabit, at saka yung may mga alaga rin po kasi ako dito, ng aso, kung po hindi natin nalaman kung saan ilalagay. Kailangan po ba natin sa mga bata? 94 po. Kasi po kailangan po natin ilikas yung mga hayop
Kasi po parang tao rin po yan na isa po sa mga kailangan natin i-evacuate. Pero sandali lang naman po yung baha dito sa amin. Kaya lang po yung pagkain po pang araw-araw, yun po ang hindi po namin. Yun po ang hindi namin kung saan po namin nahanapin. Ano naman po yung isa? Ano ang mga hamon na kinakaharap dito dahil sa labing pagbahagi ko sa Yun po, kailangan po maging matatag tayo sa bawat panahon na darating. Sa bawat araw, sa bawat oras. Kasi po yung baha po dito sa atin, hindi po natin alam kung kailan po darating at kung kailan po darating. Kasi po kahit po hindi high tide, mayroon pong tubig dito sa amin. Kahit po ano lang po, yung konting ulan. Konting ulan lang po dito sa amin, bahala po. Kaya yung malaking hamon po yung kailangan po na tayo nakahanda araw-araw. Mga bandang ano? Muli po, mga ilang po katanungan kami. Pauna po sa mga pagbaha dito sa Bali. So, una po dito yung, maaari niyo po ba ibahagi o ilarawan yung mga sarili niyo pong karanasan sa pagbaha dito? Tulad niyan, palagi kami nagbabaha. Inaabot kami ng tubig sa loob ng bahay. Kung saan kami nag-i-evacuate. Siyempre, may mga bata. Delikado rin yun. Diba? Saka, ewan ko ba, ngayon ko lang nga rin ito naranasan dito. Ngayon lang naman nagbaha talaga dito sa amin ng mataas. Maabot dun sa loob ng bahay namin. Kaya nga lahat ng gamit namin, sira-sira. Unti-unti namin pinapalitan. Lahat ng gamit namin, pati pinto, warak, kasi laging baha laging antas ng tubig. Hindi mo mawarian Bakit nagkakaganyan dito? Dati hindi naman kami binabaha, ngayon binabaha na kami, sobrang taas ng tubig. Walang ulan, babahain kami. Yung may ulan, ganun pa rin, sobrang taas. Kung saan kami nakakarating na evacuate. Kaya yung ginawa namin ngayon, kahit papano, yung aming bahay, medyo namin, kaya namin ang kasi parang hindi na kami binabaha. Kasi ang hirap, lalo kung may mga bata, lalo kung may sakit, tatakbo ka pa, ang hirap pa naman na nabababa ka o ano kasi yung puso ngayon nga dito nga yung leptospirosis, kaya mahirap lalo na yung ano namin, itong lugar namin na to. Kaya ako, nasa barangay nga ako ang kalikasan dito, ako tagalinis dito sa Northfield. Kaso kahit naman pagbawalan ng mga tao na huwag magtatapon ng basura, siyempre yung basura sa iyo rin babaksak kaya tingnan mo na yung paligid namin, minsan malinis, minsan marumi, kasi nga kahit naman araw-araw namin linisin, lalo pag nagbabaha, nakita mo naman pinapalutang nila lahat ng basura. Kaya yun ang ginagawa namin, nililinis namin. Marami kaming eco. Dito lang ang pwesto ko. Sa lugar na ito, palaging malinis dito. Ngayon lang kasi linggo kaya marumi. Yung mga bata. Lalo ngayon, buti nga ngayon, walang baha Hindi kagaya nung araw Kahit ito lang, 3 araw na kaming walang baha. Pero kung naabutan nyo dito, hanggang dito ang tubig. Hanggang dyan sa Kritrayang Bamba. Hanggang doon sa loob namin, pag may dumasasakyan, pasok lahat ang tubig. Wala ka nang hihigaan. Wala ka nang, pag malakas ng tubig, malakas ang alon ng tubig dyan. Hindi ka na kami minsan doon na lang kami sa loob. Kinakalaan naman kami ng ulan, yung baka. Yung baka, lalo yung bubong namin, nagkasiras yan. Kaya yun namin. Okay naman kami ngayon. Buti nga 3 araw, wala na medyo maganda-ganda na yung panahon. Maganda na rin. Hindi na nakakanir yung lupa. Nadaanan mo. Saka yung tubig dito pala. Pagkabaha, napakabaho, maitim pa. Sobra, ay hindi mo malaw. Mahirap. Kaya dyan, ano po kayang mga hamon po na pinakaharap nyo kapag palagi po baha dito sa loob? Pwede dyan yung makain. Katulad yan, di ba? Ako katulad yan, nag-e-extra ako sa Bethany. Makakuha ako ng mga pagkain na bibigyan ng bigas. Bibigyan ng grocery bibigyan sa amin. Pero hindi naman din kami pinababayaan. Kahit pa paano, alaga kami.
din alam ni Kapitan kung saan-saan ilalagay yung mga. Pero kami naman, lahat naman kami, kasya naman kami sa korte. Lahat naman dito. Hanggang sa dulo, hanggang dito, kasya naman. Siguro yung too much water extraction. Nung araw kasi na maraming poso, walang sistema pagbabaw ng tubig. Siyempre yung layer ng lupa, nasasalita ng layer ng tubig. So pagka nasipsip mo yon, nawala yung tubig, ang tendency ng lupa, bababa. So pag bumaba ang lupa, ibig sabihin, nagsashrunk ang ating mga kalupaan. According to study, every 10 years yata, something how many millimeter ang lumulubog ang lupa. Nagsashrunk talaga. Siguro yun yung mga one of the primary concern kung bakit nagkakaroon ng pagbaha. At the same time, yung ating global warming. Siguro yun yung isa sa mga major factor kung bakit nagkakaroon tayo ng pagbaha na nagiging sanhi ito yung high tide. Gusto ko lang magkaroon ng additional doon sa sinabi ko sa iyo kanina na climate change. At the same time kasi yung pag-reclaim ng lupa. Yung pagtatambak na agaw yung bahay ng tubig. So yung bahay ng tubig, pagka kinain mo siya, kinuha mo siya, syempre yung tubig na nawala ng bahay, maghahanap siya ng bahay na pupuntahan. So one of the major platforms ng pamahalaan ng barangay yung magkaroon tayo ng river wall. River wall na kung saan haharangin yung mataas na tubig para magpapasok yung high tide. Apparently, ang malungkot dito, yung mga tao, nilalagyan ng butas yung river wall. Hinaharangan natin, pero binubutasan nila. Yun yung nagiging dahil kung saan dumadaan yung high tide. Pero until now, hindi pa 100% yung completion ng river wall. So, ang kailangan siguro dito, magkaroon muna tayo ng 100% completion para totally ma-enclose natin yung tubig sa ilog. Pagka ito ay na-enclose natin, I think kaya natin kontrolin ang high tide, hindi napapasok ang baha, wala nang baha sa barangay ng Malis. Ang Malis, isa sa mga barangay sa bayan ng Makatuwid, lahat ng tao ating nakabanayan sa araw na ito ay nagsasabi lahat sila ay may karanasan na sa pagbaha dito sa Malis. Ngayon, atin namang susumahin ko ang kanilang mga kasagutan. Lahat sila ay nakaranas na ng mga matitinding pagbaha dito sa Malis. At ang iba sa kanila ay matagal na talagang naninirahan dito. Ilan pa sa kanila ay nagsasabi, noon naman daw ay hindi talaga totally binabaha dito. Isa namang interview namin kanina na hindi pumayag para magpa-video, nagsasabi dahil daw sa pagpapatayo ng playground, kaya wala na roon pero sa mga silang na dito ay nakakaranas na ng mga pagbaha at ang tinatawag nilang permission para sa kanilang pamumuhay. Mahirap para sa mga taga-Manila na makaranas ng kahit na anong pagbaha dito sa kanila. Ang iba na sa Manila ay nananawa rin para na rin pag-solusyonan kahit pa paano yung pagbaha dito. Hindi lang kabataan, kundi na rin pagdidisiplina para sa mga mamamayan ng mga nasa Malis. Hindi lang naman basihan ang pagbaha ay dahil nasa mababang lugar sila. Dapat may bayanihan upang maiwasan ang baha sa pamamaraan ng pagdidisiplina, pagtatapon ng basura sa tamang basurahan, paglilinis ng kanal dahil sa kakalatan.